Good morning po, Walang ma'am. good sa morning ko ngayon. Yan nangyari. Kahapon nag-exam tayo, yung kalagitnaan na exam, pinatawag kami sa faculty kasi may meeting kami. Nagsabi ako sa inyo na bawal mag-cellphone habang nag-exam. Nag-arrange pa tayo ng upuan para maiwasan ang kopyahan. Pero yung ilan sa inyo, hindi nakatiis, kating-kating mandaya sa exam kasi wala ako. Sige, subukan nyo ako. Sasagutan natin lahat ng problem sa exam nyo para malaman kung sino sa inyo yung mga nandaya. Okay. You, stand up. Sheila, Yes po, ma'am. sagutan mo ang problem number 1. Nahimik, may nagsasagot sa unahan. Iha, baka gusto mo naman gamitin yung chalk, baka mapanis yan. Hindi ko po kasi alam yung sagot, ma'am. Hindi mo alam yung sagot? Imposible. Chinek ko yung papel mo. Tama yung sagot, tama yung solution. Paano hindi mo alam? Nag-chat GPT lang po ako kahapon kasi, ma'am. Chat GPT. Ang bilis mo naman umamin. Sa'yo nang galing yan, Iha, ha? Sige, umupo ka na. Mag-usap na lang tayo mamaya. Anyone? Sino gustong sumagot sa problem number 1 sa board? Ma'am, ako po. Okay, stand up. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mag-e-exam kayo, tapos mangungopya, mandadaya. Tingin nyo, sino niloloko nyo? Ako? Kaming mga teacher nyo? Hindi. Mga sarili nyo lang din. Ma'am, tapos na po. Okay, explain. So, ito po yung solution ko for problem number 1. First is, kinuha ko yung LCD. X plus 1 times x minus 5. Kaya ito po yung LCD natin. So, paano ko nakuha yung part na to? Ganito po yung ginawa ko. Since kailangan natin ma-achieve yung LCD na x plus 1 times x minus 5, and sa part na to, meron na tayong x plus 1. So, ang gagawin na lang natin is, mumultiply natin ng x minus 5 kasi yun na lang yung wala siya. So, multiply by x minus 5. And dahil nag-multiply tayo ng x minus 5 sa denominator, mag-multiply din tayo sa numerator. Kaya magiging 4 times x minus 5. Dito naman, x minus 5 lang. So, kulang tayo ng x plus 1. Kaya mag-multiply tayo ng x plus 1. Since nag-multiply tayo sa denominator, ganun din yung gagawin natin sa numerator. Kaya magiging 3 times x plus 1. Or pwede rin pong gawin natin is butterfly method. Paano yun? Numerator times denominator, numerator times denominator, and then denominator times denominator. 4 times x minus 5, which is 4 times x minus 5. 3 times x plus 1, which is 3 times x plus 1. X plus 1 times x minus 5. So, x plus 1 times x minus 5. Simplify. 4 times x, 4x. 4 times negative 5, negative 20. X times 3, 3x, 1 times 3, 3. Dahil same na yung denominator natin, pwede na tayo mag-apply ng operation. 4x plus 3x is equals to 7x. Negative 20 plus 3, negative 17. Bakit negative? Mas malaki yung negative 20 sa positive 3 over x plus 1 times x minus 5. So, ito po yung final answer natin. Or, pwedeng maging ganito. So, paano gawin yon? FOIL method. X times x, x squared. X times negative 5, negative 5x. 1 times x, x. 1 times negative 5 is negative 5. Combine common terms, which is negative 5x and x. Negative 5x plus x is equals to negative 4x. Kaya ito yung naging denominator. Either of two, parehas lang po siya. So, ito po yung final answer ko po sa problem number 1. Yan! Yan ang estudyante. Nasagutan niya yung tanong sa exam. Na-explain niya yung sagot niya. Alam niya yung solution. Kasi siya mismo yung nagsagot. Hindi kagaya ng iba dyan. Nag-open ng cellphone, nag-chat GPT, kumopya sa katabi, nag-open ng libro. Ano, review? Review habang nag-e-exam? You miss it, Iha. Very good. Thank you po, ma'am. Kala nyo ba hindi ko malalaman yung mga pinagagawa nyo? Ha? Kala nyo talaga makakalusot kayo. Di kayo mahuhuli. Buti na lang talaga may nagsumbong. Alam nyo bakit kayo sinumbong?
Hindi nyo daw sila pinakopya. Kakatawa. Tingin nyo, sino? Sino-sino yung mga nagsumbong? Sino? Hindi ko sasabihin kung sino-sino yung mga nagsumbong. Pero aalamin natin kung sino yung mga involved sa cheating. Ma'am, valid naman po yung exam po namin kahapon po, no? Unfair naman po sa mga nagsagot ng totoo if hindi magiging valid yung result ng test. Valid yung exam nyo, Iha. Huwag kang magkalala. Yung mga nandaya lang, yung mga magre-retake ng exam. Thank you po, ma'am. Okay, sino naman yung gusto magsagot ng next problem? Anyone? Ma'am! Mama ko po, ma'am! 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 Mama ko po! Ma'am! Magtaas din kaya ako ng kamay para hindi isipin ni ma'am na kasama din ako sa mga nandaya. Ma'am! Mama ko po, ma'am! Okay, Cheska. Ako po, ma'am? Yes, ikaw. Nagtaas ka ng kamay, so ine-expect ko kaya mong sagutin yung next problem. Nakakainis naman. Ba't ako yung tinawag? Hindi ko naman talaga alam yung sagot dito. Ano to? Iha, akala ko ba alam mo yung sagot? Nagtaas ka pa ng kamay kaya tinawag kita. Ano kasi, ma'am? Nakalimutan ko po kasi, ma'am. Nakalimutan? Kahapon mo lang sinagutan yan. Tsaka chinek ko yung papel mo. Tama yung solution mo. Undetailed pa nga eh. Ano po kasi, ma'am? Iha, alam ko na yan. Sige na, umupo ka na. Mag-usap na lang din tayo mamaya. Okay, anyone, sino gusto magsagot? Ma'am! Ma'am, ako na lang po, ma'am! Ikaw na naman? Wala na bang iba? Ma'am! Ako na lang po! Ma'am! Sige, ikaw na. Thank you, ma'am. Tapos na po, ma'am. Okay, explain. Para sa mga nandaya kahapon, para maintindihan naman nila kung paano sagutan yung problem na yan. So, ito po yung solution ko for problem number 2. First is, kinuha ko po yung LCD. Yung LCD niya is 2x plus 3 times x minus 2, which is product po siya ng denominators. 2x plus 3 times x minus 2. Paano ko naman po nakuha yung part na to? Ganito lang po yun. Kagaya lang po siya ng kanina. Sa part na to, yung denominator ng 1 all over 2x plus 3 is 2x plus 3. And kailangan po natin maging 2x plus 3 times x minus 2. So, yung kulang na lang po natin sa denominator is x minus 2. So, multiply po natin siya ng x minus 2. Kaya magiging 2x plus 3 times x minus 2. Kung ano po yung minultiply natin sa denominator, yun di po yung multiply natin sa numerator. So, magiging 1 times x minus 2. Next, dito naman po sa 4 all over x minus 2, yung kulang sa denominator niya is 2x plus 3. So, yung multiply natin yung denominator ng 2x plus 3. Again, kung ano yung minultiply natin sa denominator, yun din yung multiply natin sa numerator. So, magiging 4 times 2x plus 3. And pwede na po yung butterfly method na ginawa ko kanina, which is 1 times x minus 2, 1 times x minus 2, 4 times 2x plus 3. 4 times 2x plus 3. And then, multiply lang natin yung denominator, 2x plus 3 times x minus 2. 2x plus 3 times x minus 2. Simplify. 1 times x, x. 1 times negative 2, negative 2. Minus 4 times 2x, 8x. 4 times 3, positive 12. And then, combine common terms, x minus 8x is equals to negative 7x. Negative 2 minus positive 12 is negative 14. Copy the denominator. So, yung final answer natin is negative 7x minus 14 all over 2x plus 3 times x minus 2. Or, negative 7x minus 14 all over 2x squared minus x minus 6. Paano nakuha to? FOIL method. 2x times x, 2x squared. 2x times negative 2 is negative 4x. Positive 3 times x is positive 3x. 3 times negative 2 is negative 6. Combine common terms, negative 4x plus 3x is equals to negative x. So, magiging 2x squared minus x minus 6. Kaya naging negative 7x minus 14 all over 2x squared minus x minus 6. Yun lang po, ma'am. Okay. Very good, Iha. You may sit. Thank you po, ma'am. Okay, gagawa ako ng GC para sa mga nandaya kahapon sa exam. And kapag nasama kayo doon, alam niyo na, sa mga nandaya sa exam kahapon, lahat kayo magre-retake. Hindi ko kayo babagsak. Hindi naman ako ganun kasama. And yung mga hindi involved dito, may plus 10 sa exam. Naintindihan? At uulitin ko yung sinabi ko kanina. Pag nandadaya, nag-cheat kayo sa exam,
quizzes, sit work, or assignment, tandaan nyo to, hindi kaming mga teacher nyo yung niloloko nyo. Mga sarili nyo lang din. Sige, magkakascore kayo ng mataas. Ang tanong, may natutunan ba kayo? Okay, yung magsasagot naman ng next problem natin ay C. Kayong mga nanonood, tingnan natin kung may natutunan kayo. Bilis.